Ito na po ang pinakahihintay natin tayong mga sambayan ng Pilipino na meron na pong makakasuhan dito po sa napakalaking iskandalo dito po sa flood control project. Speaker Martin Romualdez at Saldico pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Para po malaman po natin ang konteksto ng ating gagawa ng reaction video, panoorin po natin ang bidyong to. Now let's do this. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento, mga kontratang konektado umano kay Ko, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinuwiti rin nila ang mga testimonya sa Senado ni Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng mali-maletang cash sa mga bahay ni Romualdez at Co. Nakatutok si Salima Refran. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng proseso para masampahan ng kasong plunder ang pinsang si Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldico. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Ayan po, napakalinaw po niya na yung pinsan niya po mismo ay kakasuhan na kasama po ni Saldico. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin dito na hindi po gumugulong ang hustisya o investigasyon dito sa kasong to. Dahil tandaan po natin, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ang nag-open po nito para po mabulgar ang anomalya dyan sa flood control project. Kahong dokumento nga ang dinala kanina sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ilang buwan ang nag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Sakop ng mga dokumento ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontrata na Grabe. napunta sa Sunwest Incorporated at High Tone Construction. Mga kumpanyang konektado kay dating kongresistang Zaldico at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no, para dun sa 3 recommended na kaso. Saka ito po yan, no, yung sinasabi po ni Saldico, di ba, na sinasabi niya na yung sa nangyari pong ano na yan, insertion, yung sinasabi, yung binibintang niya rin kay PBBM, sabi pa niya na hindi daw siya nakinabang ni piso, di ba? Wala daw siya nakuha dun sa sa anomalyang yan. Marami na nga po nagsabi, di ba, na yung kanyang sahod bilang isang dating congressman ay hindi po kakayanin na makabili ng helicopter, ng private plane at kung ano-ano pa. Kaya po, hindi po credible ang pinagsasabi po talaga ni Saldico dun sa ibang mga sinabi niya. Pero kita naman po talaga natin dito na sangkot talaga itong si Saldico dito po sa malaking anomalya na to dito po sa flood control project. Bilyon po, isipin nyo, no? Bilyon ang nakuha nila, ang pinagpiestahan nila, na kinuha nila na pera ng taong bayan. Pera po natin, no? Kaya sana po talaga ay hindi lang po sila makakasuhan, ay dapat po meron talagang makulong. Pero nasabi na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos, meron po talagang magpapaskulungan. Bago po magpasko, ay meron daw pong makukulong. No? Sana po talaga mangyari po yon, dahil po yun po ang kinakaiintay po natin mga mamamayan. Para magkaroon po tayo dito ng napakatinding hustisya sa ginawa po nilang pagdanakaw sa kaban ng bayan. No?
para dun sa 3 recommended na kaso. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH, sampahan ng kasong plunder sina Romualdez at Co., pati graft at direct bribery. Kasama sa mga isinumite ang mga testimonya sa Senado, kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Co na si Orly Gutesa. Sinabi noon ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali-maletang cash na may lamang milyong-milyong piso na kickback umano sa mga bahay ni Romualdez ng speaker pa ito at bahay ni Co nang nakaupo pa siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Ang mga nilabas naman na video ni Co sa social media, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nila maisama sa kanilang rekomendasyon dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. Yun pa, kailangan nga kasi, di ba? Kailangan umuwi si Saldico at ipanumpa niya yan, no? Yung under oath. Kasi po magiging chismis na lang po yan o gawa-gawa. Kasi nga po hindi po siya under oath. Hindi po siya masasabing napakatinding ebidensya. Dahil wala nga po siya sa Pilipinas. Nasa ibang bansa siya. Kaya kailangan niyang umuwi para patunayan ang kanyang mga akusasyon under oath, no, sa Senado o sa Kongreso. 'Di ba ganun po 'yun? Para po magkaroon po talaga ng matinding bilang ang kanyang pinagsasabi na yan. Kanilang rekomendasyon dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. We cannot include statements that are not sworn. Yes. That is the most important Tama. difference. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Tama. Humarap noon sa ICI. Saka ano yan pwedeng yun nga, yung sinasabi ng marami, di ba? Pwedeng scripted o may talagang merong nagdidikta. Alam mo na, yung ibig sabihin, no? Doon sa sinasabi ni Saldico. Na which is wala nga talagang bearing kung tutuusin. Kasi nga po hindi under oath. Yun po ay video lang. Lahat po kasi dapat ang ebidensya ay under oath, no? Sinumpaan niyan dapat, no? Hindi po talaga maisasama yan doon sa mga ebidensya. Kumbaga, hindi po talaga magkakaroon yan ng matinding bearing, no? Kaya tandaan nyo, lahat ng pinagsasabi ni Saldico ay magkakaroon lang po yan ng matinding testimonya at magkakaroon po talaga ng talagang pwedeng isamang bilang ebidensya kapag siya ay umuwi ng Pilipinas, na which is hanggang ngayon ay hindi niya magawa. Dahil alam niya ang kahinatnan niya pag umuwi siya ng Pilipinas ay talaga pong hindi na siya makakaalis. Talagang totally makukulong na siya o makakasuhan siya sa dami o laki ng kanilang nakuwang kickback. Diyan sa flood control project, billion po, hindi po biro yon. Kaya talaga pong kapag umuwi siya at nag-under oath siya, sinabi niya yung mga bagay na yan, doon lang po magkakaroon ng saysay lahat po na sinabi niya. Kung nag-video lang po siya, ay wala po yon, wala po talagang mangyayari doon. si Congressman Romualdez. Pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat ng nasa national budget at nasunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madaling sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Yun talaga yung ano doon, no? Kapag under oath ka talaga, dapat sabihin mo na yung pawang katotohanan. Kasi talagang kapag hindi mo sinabi yung katotohanan kapag under oath ka, kaso yun. 'Di ba? Kaya yung tama rin po yun, hugas kamay. Kaya mahirap po talaga na kapag nag-under oath ka ay hindi tama yung sasabihin mo. Kumbaga, magkakaroon ng irregularity yung mga magiging statement mo. Tama yun. Oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Asahan pa raw ang paghahain pa ng iba pang mga rekomendasyon. Sa susunod na linggo, inaasahang makukuha na ang joint AFP-PNP reports sa mga iniimbestigang flood control projects sa buong bansa. Pero sa akin, no, sana talaga maibalik sa taong bayan o mailagay sa totoong flood control project o kung ano man mga proyekto na totoong makikinabang ang buong sambayan ng Pilipino. Na sana po mabawi nila yung mga assets po niya ni Saldico, sana talagang kunin ng gobyerno at talagang ipamahagi, no, doon sa mga sektor. Kasi hindi naman po talaga maibabalik totally sa taong bayan yan nagbibigay sa atin yung pera, hindi po ganoon Ilagay po sa tamang infrastruktura,
tamang flood control project para talagang maibsan na po natin ang baha sa Pilipinas, no, nang hindi po tulad ng ginawa dito na mayroong mga ghost project, mayroong mga hindi matitibay na proyekto, mga proyektong sinimulan tapos hindi natapos, di ba? Nakakalungkot po yun dahil pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Sana po talaga na ilagay sa tama yung mga budget na yan o yung mga makukuha dyan, lalo kay Saldico, no, na mga assets niya, kunin ng gobyerno para maliquidate at talagang ilagay sa tamang infrastruktura, tamang project para makinabang ang buong sambayan ng Pilipino. Kasi po kawawa po talaga tayo lahat dito dahil tayo po ay galit na galit sa nangyayari po na to dahil tayo po talaga ang tunay na nakakaranas ng baha at ng kung ano-ano mang kalamidad, no, sa ating bansa. Na talaga pong dapat pwede namang kontrolin o mabawasan pero dahil sa ginawa nilang pangungurakot na to ay talaga pong lalong lumalala. Di ba po? Kaya dapat talaga magkaroon po tayo ng hustisya rito, makasuhan silang lahat at makulong silang lahat ng sangkot dito sa anomalya sa flood control project. Ang halaga ng mga ito, nakalululang 1.7 trillion pesos. I'll Grabe. give you the number. Flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. Flood control lang yon. Grabe. Tanggalin mo ng lahat ng binadget ng DPWH, 1.7 trillion. Grabe, 1.7 trillion, napakalaki pong pera ang nasayang at winaldas ng mga hinayupak na yan. Kaya dapat po talaga, meron talagang makulong. Lahat po ng sangkot dito ay talagang maimbestigahan nilang mabuti at makulong po lahat yan. At lahat po ng assets nila, kahit po yung mga assets po ng mga kamag-anak nila na kumamal, no, ng lumpak-limpak na salapi, ay maliquidate din, mabawi rin sa kanila. Dahil po totoo po yun, imposibleng hindi po nila alam kung saan nanggagaling yung mga layaw o yung mga pera po nila na yun. Dahil alam naman po natin, no, na kung magkano lang ang mga sinasahod ng mga yan. Pero nagkakaroon sila ng helicopter, private jet, yate at kung ano-ano pa na luho. Tandaan nyo yan, no? Kailangan talaga merong makulong para ma-deserve tayo, no? Deserve natin ang hustisya dito sa flood control project. Issue na to. So isipin nyo, hindi ko man ilang numbers, ilang zeros yun. 1.7 trillion was spent for flood control alone. Kaya Grabe. naman sa tingin ng mga dating mahistrado, ito na ang pinakamalalang iskandalo sa bansa. Tama. Mas malala pa sa pork barrel scam noon. We are in the midst of the biggest, most scandalous scandal in our country. The amounts involved in this ongoing flood control and infrastructure scandal have made the Napoles PDOF seem like a chump change. Isipin nyo, no, kung hindi pa pala na ibulgar o nasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon dito sa flood control project, ay magdidire-diretso pong lalakip yan. Hindi ko na nga po alam kung ano pong sunod sa trilyon eh. Alam po ba kasunod sa trilyon na halaga? Baka po mas lumobo yung kanilang kickback o yung kanilang mga pambubuhaya dyan sa gobyerno. Kung hindi po nasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos to, kung hindi niya nasiwalat to, itong flood control project. At isipin natin, no, flood control project pa lang daw yan. Wala pa yung ibang sektor. Alam naman po natin na halos lahat po ng sangay ng gobyerno ay may katiwalian. May korupsyon. Tandaan nyo yan, no? Nasa flood control project pa lang po tayo. Kaya kung iisipin nyo, no, kung talagang nagamit po yung mga budget na yan sa tama, ay masasabi po natin na maunlad ang Pilipinas. May pera ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas kung tutusin. May matinding budget ang Pilipinas. Isipin nyo kung talaga nailagay yan sa tama, ay ang ganda na ng Pilipinas. No, kaya para sa akin, no, magpasalamat na lang din tayo kay Pangulong Bongbong Marcos at talagang naimbestigahan tong flood control project. No, at magdidire-diretso pa yan. No, sana maungkat din yung sa ibang sektor ng gobyerno para matigilan na talaga yung pangungurakot na yan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. The sheer outrageousness of the sums involved in this newest scandal and the blatant nonchalance of the personalities purportedly involved are mind-boggling. Yes. Pero sabi ni dating Isipin nyo na paano kaya sila nakakatulog, no? Paano sila nakakatulog? At paano sila nakakahinga ng maluwag?
saka yung konsensya nila na meron silang ganyang ginawang matinding anomalya. Na yung pinakakain nila sa kanilang mga pamilya, kamag-anak o kung sino man, o mismo kinakain nila, ay galing sa kaban ng bayan. Galing sa nakaw. Napakahirap po niyan, no? Kung talagang may konsensya ka, ang hirap po lunukin yung pagkain na nanggaling po sa nakaw. Kung tutuusin. Pero sila po sanay na. No? Kaya dapat talaga ang pinaka wini-wish po natin noon, sana bago matapos ang taon ay meron makulong dito po sa flood control project na to. And the blatant nonchalance of the personalities purportedly involved are mind-boggling. Yes. Pero sabi ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaji Tang, sadyang mahirap litisin ang plunder sa korte. To the general public, the plunder law is perhaps the gravest crime that may be committed by a public official. However, any student of the law knows that a prosecution under this law has been rendered extremely difficult with the ruling in the Arroyo case requiring the identification of the main plunderer. Siguro kung sakaling ganun nga, dahil nangyari na nga po yan, di ba, nabanggit niya na nga po nung nakaraan nung kay ex-president, no? Siguro, correct me if I'm wrong, yung graft and corruption, siguro medyo matibay-tibay. Isama na yun kasi magkakasama yun, di ba? Graft and corruption, tapos yun nga, yung kaso na yun, yung plunder. No? Sana talagang yung pinakaasam lang naman talaga ng mamamayang Pilipino, may makulong dito sa matinding iskandalo na to. Kaya dapat daw malakas ang ebidensya Tama. dahil ito lamang ang magiging batayan ng desisyon ng Sandigan Bayan. Para sa GMA Integrated News, Ayun lang po, no? Sana po nagustuhan nyo ating reaction video. I-comment mo sa baba ko sa loobin mo. Dapat talaga magtagumpay dito ang taong bayan. Dapat masatisfy ang taong bayan. Hindi lang merong makasuhan. Dapat merong makulong at maliquidate lahat ng assets po nila para mailagay po sa tamang proyekto ang mga perang inulimbat nila at nasayang na siyempre pinaghirapan niya ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayo. God bless and peace out.